para maging matatag tayo. Mga 2,000 man yun. Ang sabi ni Pastor Kapobre sa akin, hindi nagbibiro ka ba? Ang sabi ni Pastor Jen, nung nakaraan, sabi niya, ang sarap. Ang sarap masaktan. Sa isang punto talagang masarap masaktan pagkatapos mong maranasan ang pagmamahal ng Panginoon. Pero samantalang ang pagsubok ay nararanasan natin, hindi mahirap, hindi madali, kundi napakahirap. Example, yung mga terminal illnesses, yung mga sakit na nakamamatay. Kung ikaw man o ikaw yung may kamag-anak doon, o kung ikaw man yung nakakaranas ng gano'n, masarap ba yan? Mahirap yan, masakit yan. Cancer patient, kita mo mga mahal mo sa buhay, ang pamilya ng Taranto, galing lang sa ganong sitwasyon, meron silang tita na namatay na dahil din yata sa cancer. Hindi madali, hindi masarap, napakahirap. Ano ba? Kamatayan ng mga mahal mo sa buhay, kamatayan mo mismo, mahirap. Ano ba? Broken hearted. Naranasan na ba ninyo mag-broken hearted? Naranasan na. Madali? Hindi. Mahirap din yan. Mahirap din. Merong dumarating dyan sa pagka hindi naramdaman, Brother Pines, yung pag-ibig ng Panginoon. Darating sa kanya yung pwede siya magpakamatay. Sa Makati, ang daming ganyan. Na mga 3 weeks ago, tumalon siya sa 7th floor. Isang young businessman. Napag-alaman doon dahil sa kanyang binrake siya ng kanyang girlfriend. Tumalon siya. Masakit. Ano pa ang pwedeng mga nararanasan nating hirap, mga kapatid, sa buhay? Naranasan na ba ninyo yung problema dahil sa financial crisis? Naranasan na ninyo? Magaan o mabigat? Mabigat. Sufferings din. At relasyon at iba-ibang mga paghihirap na nararanasan natin dahil sa mga trials na nararanasan natin ito, mga kapatid. Meron ba sa inyong hindi nakakaranas ng ganito sa ating kalagitnaan natin? Sabi ng talata, be glad for the chance to suffer as Christ suffered. Bakit? It will prepare you for even greater happiness. Oh. Kaya pala nangyayari itong mga paghihirap na ito, sapagkat inihahanda tayo ng Panginoon para sa mas magaling, paano natin sabihin yung greater happiness, mas dakilang kaligayahan. Hindi pwede, kaya nga merong kanta na it's not an easy road. Anong kasabi mo? We're traveling to heaven. Pakituloy mo. Road, it's not an easy road. No, it's not an easy road. Mapako. But Jesus walks beside you. Hanapin nga natin yung lyrics yun. And brighten the journey. Ang ganda, di ba? Kahit hindi mo nakuha yun. Pero ganun ang kaisipan niya. Na ang may relasyon sa Panginoon, bagamat masarap, mapako yan. Mapako ang daan. Pero sabi ng talata, don't be surprised or shocked. Huwag kayong, sa Tagalog, ano sabi? Huwag kayong magtaka.
don't be surprised or shocked. Kasi, ang kadalasang immediate reaction natin, mga kapatid, kapag dumarating na itong mga problema na ito, iba na. Ano ang isang example na maaring immediate reaction natin, mga kapatid? Kuminsan, galit. Asar ka. Asar ka na sa buhay. Lahat na namang sinasabi mo, masasakit na. Masasama na. Kapag wala ka nang mabuntunan ng iyong galit, ang Panginoon na ang kagagalitan mo. Di ba? Tama po. Isa sa mga immediate reaction ng mga nakakaranas ng mga mabigat na pagsubok. Kuminsan, mga kapatid, yung reaction natin kara-karaka ay takot. Kuminsan naman, takot ka na. Hindi mo alam kung ano yung gagawin mo, hindi ka na makapag-decide ng tama. Kasi natatakot ka na eh. Kapag dumarating yung mga pagsubok na yan. Ano pa? Kuminsan, kapag dumarating yung mabigat na pagsubok, ang epekto na ito sa iyo ay ano? Nalilito ka na. Ako minsan ganun. Minsan, taranta na ang dating mo. Lito ka na kasi, ano ba? Merong maiksing kwento lang, no? Meron tayong isang kapatid dito na yung kanyang anak di maintindihan, sinasapian daw ng ano, ng masakitan dyan. Pinuntahan namin si Sister Loreto, yung bata, ano, dito sa may. Pagpunta namin doon, nandun yung albularyo. Andun yung albularyo. Lahat ng Biblia dinala. Tapos may lahat ng klase ng ano, nananalangin. Sabi ng tatay niya, umiyak siya. Sabi niya, oh Panginoon, o sige, ikaw naman manalangin. Sabi namin, may albularyo, may mga elder, mananalangin. Paano ang prayer ang gagawin ko rito? May albularyo eh. Nagbabasa rin ng Psalms eh. Tapos mayroong mga bindita, may mga nasa bote, ginaganon eh. Nakita namin, naninigas yung kamay ng kapatid, pero masakitan siya. Pero sabi ko, nalilito si brother. Confused. Nalilito tayo, ano ba ang gagawin natin? Di ba kung minsan, mga kapatid, ganyan ang nararanasan natin? Ang iba ay nakakaranas ng sinisisi niya kung sino yung nakita niya. Kung sino yung, ba't nangyari itong mga bagay na ito. Sinisisi niya, pinsan niya. Ito kasi pinsan ko eh. Kung ito may dahilan, ito kapatid ko eh. Diba? Sisiyan. Sisiyan factor, sabi. Ala na. Iyan yung isa sa mga immediate reaction natin kapag dumarating na yung mabigat na problema na parang sa pakiramdam mo ay hindi pangkaraniwan, sabi ng talata. Ganun yung mga reaction natin. At ang isa sa mga mabigat, mga kapatid, na immediate reaction natin mga mananampalataya ay ano po? Pinahihina natin ang ating pananampalataya. Tayo mismo pinahihina natin. Ikaw mismo ang gumagawa ng paraan na yan para humina ang pananampalataya mo. At iba pang mga bagay na magdadala sa atin dahil sa bigat ng problemang nararanasan, hindi natin alam kung ano ang ating gagawin. Ang ating Panginoong Hesus, kung nalaman niyang siya'y malapit ng hulihin ng mga sundalong Romano, nakita niya, kasama niya ang kanyang mga alagad, saan pumunta ang ating Panginoon? Doon sa Gethsemane, doon siya ay nanalangin sa Panginoon at hiningi niya ang tulong ng kanyang ama sapagkat alam niya na walang ibang makatutulong sa kanyang mabigat na problemang kinahaharap. Kuminsan, o madalas mga kapatid, nakadepende tayo sa ating mga kakayanan kapag dumarating ang mga mabigat na problema. Nakadepende tayo sapagkat alam natin, kaya ko yan. Kuminsan, ganun ang pakiramdam natin, kaya ko to eh. Kaya ko yan. Ganito lang gagawin ko dyan. Kasi alam ko sa sarili ko, lalo na yung mga strong persons, yung mga, alam niya na talagang, optimistic. ha? Ano tawag doon? Optimistic. Optimistic? Pwede? Oo, alam niya na, kaya ko to. Lalo na halimbawa, meron siyang kakayanan, financial, at alam niya, maraming mga bagay, kaya niyang isolve sa sarili niya yun. Pero, kung minsan, tinitingnan natin ang ating mga sarili na kaya natin ito rather than asking our Lord.
Hindi kagad tayo pumupunta. Sabi nga nung awit kanina, lumalapit tayo pagkailangan. Pero pag wala. Lumalapit tayo pag mabigat na. Na kailangan tayo ay lumapit sa Panginoon sa panahon na kapag dumarating ang mga mabibigat na problema sa atin. Kung minsan, tumitingin tayo sa mga pagsubok, sa mga problema, hindi tayo tumitingin sa ating Panginoon. Tingnan natin ang ating Panginoon. Ang sabi ng awit, turn your eyes upon Jesus, look full in His wonderful face, and the things on earth will grow strange in Him. Ano kasunod? In the light of His glory and grace. Si Kristo, titingnan natin mga kapatid, ang Panginoon, palagi. Wala namang iba eh. Walang iba. At hindi kaya ng mga tao ito, hindi mo rin kaya sa sarili ito sapagkat ganong kabigat ang problema. Ang isang bagay, ang sabi ng una, don't be surprised or shocked. Huwag kang magtaka. Huwag kang magulat. Dapat alam mo yan, kapag dumarating mabigat ang problema, ano sasabihin mo? Alam ko na yan. Meron akong Diyos. Meron akong Kristo sa buhay na hindi ako pababayaan. Sabi ng talata, be glad for a chance to suffer as Christ suffered. Kala mo ikaw lang? Naghirap din si Kristo. Nakikiramay siya sa iyo. Nariyan siya sa iyong tabi. Nakikiramay si Kristo sa iyo. Mga kapatid, hindi madali. Hindi madali na maranasan itong mga trials na ito. Lalo na kapag wala kang kaibigan, mas mabigat. Kapag dumaranas ka sa mga mabigat na problema, mga pagsubok na ito, at walang somebody to lean on, mahirap. Kailangan mo ng kaibigan. Kailangan mo ng mga mahal sa buhay. Kasi pagka nilabas mo yung mga pagsubok, yung mga problema na yon, anong sinasabi doon, mga kapatid? Unti-unting gumagaan. Kasi yung pakiramdam mo ay parang buhat mo ang buong mundo kapag nararanasan mo na yon. Feeling mo, kinikerry mo na lahat ng bigat yung buong mundo sa'yo. Kasi yung bigat-bigat eh. Pero, kapag meron ka nakitang isang kaibigan na alam mo nagmamahal sa'yo, pag sinabi mo sa kanya, magpapayo siya na maganda sa'yo, iiyak mo. Yung mabuting kaibigan na yun, magpapalakas sa'yo. Palalakasin niya yung pananampalataya mo, yung mga paghihirap na nararanasan mo. Kaya mo yan. Yakapin ka niya, kaya mo yan. Ano bang gusto mong tulong? Gawin natin ito, sige. Lumalakas ka, mga kapatid. Nararanasan mo. Kailangan mo ng somebody to lean on. Yung tutulong sa'yo. Nagiging magaan sa'yo. Kasi, alam mo, nakaibigan mo siya, mararamdaman mo yung mga mabubuti mga advice. Itong mga tao na ito na maaaring makapag-comfort sa'yo, hanapin mo sila. Puntahan mo sila, mga kapatid. Kaya, ang sabi ko sa ginagawa ko, maging kaibigan mo lahat ng tao. Kahit hindi mo siya kaibigan na talaga, maging kaibigan mo siya. Kasi kapag dumating yung mga pagsubok sa'yo at hinahanap mo yung kaibigan mo na alam mo makakomfort sa'yo, wala. Kahit sino, dapat kaibigan mo siya. Kahit hindi mo siya kaibigan kasi iko-comfort kanya. Alam niyo mga kapatid, ang problema kung minsan, meron ding mga tao na kapag ka nasa panahon ka ng pangangailangan, sa panahon ka ng mga pagsubok, yung mga mabibigat na pagsubok na yon, hindi lahat, take note, hindi lahat ay magsasabi ng tamang advice. Pwedeng sabihin niya, ganito lang gawin mo.
gantihan mo. Pwede. O kaya, ganito gawin mo. Ikaw naman ngayon, kaibigan ka, iisip ka ngayon. Hindi mo alam yung dulo, yung epekto na sasabihin sa iyo ng kaibigan mo, hindi pala tama. Ibig sabihin, kuminsan hindi rin reliable yung kapwa. Meron lamang isang reliable na makapagbibigay comfort sa iyong mga problema. Ang ating Panginoong Hesus, siya lang ang makapagbibigay sa iyo ng tamang pag-advise, tamang payo, tamang pagmamahal. Narinig niyo yung kwento ni Derek Redmond. Siya ay isang Olympic champion in early 1980s. Mabilis siyang tumakbo. At kilala siya. Isa siyang Black Canadian. Narito ang takbuhan. Pagputok ng baril, nakita, tumatakbo si Derek Redmond at merong nauunang nasa extreme right at siya ay halos nasa gitna. Nakafocus sa kanyang camera sapagkat narito ang camera. Makikita mo na si Derek Redmond ay tumatakbong halos abutan na niya yung nauuna. Samantalang malapit na niyang maabutan, si Derek Redmond ay nakaranas ng hamstring. Ano tawag doon? Hindi. Pumutok ang ugat sa kanyang binti. At makikita mo na nasaktan siya at siya'y tumatakbong paika-ika. Masakit daw yun. Masakit sangayon sa mga doktor na pagka meron napatid doon na ugat, masakit yun. At nakita niya na nagtakbuhan yung mga kasama niya, naiwan na siya. At samantalang siya tumatakbo, napaupo siya at lumalapit sa kanya yung mga crew para siya ilagay sa stretcher. Merong isang lalaki na bumababa at itinayo siya. At pagtingin niya, tatay niya pala. Sabi ng mga stretcher, sige po, alis na po kayo, kami na pong bahala, ilalagay namin sa stretcher. Sabi ng tatay niya, no, hindi, umalis kayo. We will finish the race. Kinalong niya si Derek Redmond, paika-ika, umiiyak siya, niyakap niya yung kanyang tatay, at pagkatapos ay pinagpatuloy nila yung kanilang lakad. Sabi niya, tapusin natin ang laban na ito. Doon sa punto na yon, doon ako napaiyak. Pero ako, hindi na ako iyak. Kasi iniyak ko na yun. Ang ating Panginoon ay katulad ng tatay ni Derek Redmond. Hindi ka niya pababayaan sa kabila na nakaranas ka ng mga paghihirap. Tutulungan ka niya na tapusin ang iyong paglalakbay patungo doon sa kalwalhatian na inihahanda ng ating Panginoon. Ang Panginoon, ang ating Panginoong Jesus ay laging nandyan. Jesus is always there to comfort us, to comfort you. Alam ko, He never leaves us without solution. Hindi niya tayo iiwan ng sugatan o duguan. Alam niya, ikaw, ako, may mga kanya-kanyang bigat na nararanasan sa kanya-kanya natin mga puso ngayon. Iba-iba ang pinagdadaanan natin. Pero lahat na ito paghihirap. Alam ng Panginoon. Alam ng ating Panginoon kung ano yung nararamdaman niya, nararamdaman natin sa ating puso. Naghihintay lang siya kung ano ang reaksyon natin. Pero gusto makita ng Panginoon na lumuhod tayo sa Kanya. Makipag-usap tayo sa Kanya. Gusto niya iiyak natin sa Kanya. Gusto niya na humingi tayo ng tulong. Ito ang gusto ng ating Panginoon. He loves us. Mahal na tayo mga kapatid. He will fight for us. And He died for us. Sinong karanasan na mas titindi pa sa naranasan ng ating Panginoon? Imagine natin. Naranasan mo na bang saksakan ka ng koronang tinik pababa sa ulo? Nakaupo ka, saksakan ka sa ulo ng puro tinik, kumuha ka ng barbed wire sa bahay mo. I-welding mo, yung hindi eksakto sa ulo mo. Yung hindi kasya. Isaksak mo pababa. Isinaksak sa ating Panginoong Jesus. Umiiyak siya. Anong ginawa niya? Hindi siya lumaban, nagtiis siya sapagkat gusto niyang iligtas ang tao. Bumili ako ng isang libro sa book sale. Ang title,
Ano yun? Ano yung po? God, God show, God, Show me God. show me God. Nakita ko yung picture ni Einstein. Yung picture ni Hubble, ni Edwin Hubble. Tsaka yung mga nabuhay noong 1920s, noong 1928. Doon ipinakita, bagamat sila hindi naniniwala sa Diyos. Pero nung makita nila yung mga pag-aaral nila na yung buong sinukob, yung space, ang distance ng isang bagay na nilalang ng Diyos sa isang bagay, million light years. Gaano mo tatakbuhin yun para mapuntahan mo yung Earth? Para mapuntahan mo yung isang uri ng bituin. Yung isang uri ng planeta. Ang layo. Malayo. Kaya ang tingin ng isang manlalalang sa isang bagay, lalo na ang Earth na kinalalagyan natin, ano ang tingin niya? Daig pa ang pinakamaliit na butil na kagaya ng pulbos. Napakaliit na tayo sa paningin natin. Tuldok lang tayo, mga kapatid. Tayo nga, kapag nakita tayo ng langgam na maliit, walang halaga sa atin eh. Nasa lamesa, nakita mo, medyo umaakit sa braso mo, walang halaga sa iyo yan eh. Kumisa nga, pipitikin mo, hindi mo alam kung anong magiging epekto niya pag pinitik mo eh. Misa, para mabilis, tirisin mo. So, diba? Kasi langgam lang naman eh, ang liit lang eh. Pero nakikita mong gumagalaw. Ang tingin ng Diyos sa daigdig natin, maliit na maliit lang. Eh, paano pa yung tao? Eh, di parang wala na. Ang ibig ko sabihin, Microscopic. dahil sa pagmamahal ng Diyos sa atin. Yung kaninang topic natin, lesson study, yun yung pagmamahal ng Panginoon sa atin na kahit parang wala kang halaga, pero binigyan tayo ng halaga ng Panginoon para mamatay siya, para iligtas tayo, para iligtas ang buhay natin ng bawat isa sa atin. Kahit tuldok ka sa paningin ng ating Panginoon, namatay ang Panginoon dito sa lupa upang iligtas tayo at ipakita ang kaniyang pagmamahal. Ang ating Panginoon ay naghahanda. Our Lord is preparing His people for the better, His glorious return. Malapit nang bumalik ang Panginoon, mga kapatid. Malapit na malapit na. Minsan umawit ako sa isang patay, yung pamilya ng Valdez. Bago matapos ang awit, kako minsan ayoko nang umawit sa mga patay kasi ako mismo naiiyak. Ako mismo naiiyak. Inawit ko yung Beyond the Sunset. Kasi nung makita ko nag-iiyakan yung pamilya, katabi ko si Sister Valdez, sabi ko, iiyak na naman ako. Kinakagat ko yung ngipin ko pag nakita mo. Pinipigilan ko yun kasi mahirap kumantang umiiyak eh. Sabi ng awit, Beyond the Sunset. Yung last part. Ha? Oh, glad reunion when we're all loved ones. Tama ba? When with our loved ones we'll weep no more. Oh, day of gladness, a day unending, beyond the sunset, forevermore. Anong sarap ng pakiramdam na pagkatapos mong maranasan yung mga paghihirap dito sa lupa. May talata pa nga na hindi kayang tumbasan yung mga paghihirap natin dito sa lupa na ibibigay ng Panginoon na maraming mga masasayang bagay na ibibigay ng Panginoon sa atin. Hindi kayang tumbasan. Inihanda tayo ng ating Diyos, ng ating Panginoon sa mas greater happiness kung bakit nararanasan natin ito. Meron pang talata, no more nights, no more pain, no more death, nor sufferings. Makikita na ni Kuya Romy yung kanyang apo na pinakamamahal niya. Makikita ninyo yung mga pinakamamahal natin na umaakyat papunta sa alapaap ng langit. Wala nang kasing saya, mga kapatid. Wala nang ibang klaseng tanawin na hindi mo kayang ipaliwanag sapagkat tapos na.
ang paghihirap na mararanasan ng tao. Isang maiksing kwento, isang bata kasama ng kanyang tatay. Samantalang sila ay pupunta sa isang lugar at doon sa isang liblib na lugar, kailangan nilang kumain. Nasabi ng kanyang tatay, anak, pwede bang maghintay ka dito sandali? Pupunta lang ako sa malapit na bayan. Huwag kang aalis dito kahit na anong mangyari. Pumayag ang kanyang maliit na anak at nagpunta ang kanyang tatay doon sa bayan para bumili ng pagkain sa kanilang paglalakbay. Samantalang ang kanyang tatay ay wala pa. Nagkaroon ng kaguluhan doon sa lugar na yon. Isa na palang malaking war. Hindi alam nung bata kung anong gagawin niya. Nagpatago-tago siya. Naramdaman niya yung mga putok ng kabilang mga panig. Sila ay nag-aaway, mga patay na nangyari. Yung bata nagtatago. Hindi niya alam kung anong gagawin niya. Pero siya lang ang nasa isip ng batang ito. Ang sabi ng tatay ko, babalikan niya ako dito. Samantalang nangyayari yon, hindi makabalik ang kanyang tatay, lumipas ang panahon, natapos din ang kaguluhan. Sabi ng tatay niya, madadatnan ko pa kaya yung anak ko. Pero dahil sa pananampalataya ng kanyang anak, nung dumating ang kanyang tatay, alam niya na yung anak niya nakaranas ng maraming mga paghihirap. Nakita niya yung anak niya nung umiiyak, niyakap niya yung kanyang tatay. Sabi niya, anak, buti hindi ka umalis. Sabi mo, tay, huwag akong aalis. Pero nagtago ako sa mga bato-bato, sa mga yungin. Niyakap niya yung kanyang anak. Ganyan din ang pagdating ng ating Panginoon. Ang ating Panginoon, inihahanda tayo sa greater happiness. Huwag tayong aalis sa lugar natin. Huwag tayong aalis sa pananampalataya natin, sa ating relasyon sa Panginoon. Sapagkat ang mga bagay na ito ay mga pagsubok lamang sa atin, sapagkat gusto makita ng Panginoon na tayo ay lumapit sa Kanya, manampalataya tayo sa Kanya. Jesus died on the cross, mga kapatid. Si Kristo ay namatay sa cross. He suffered and endured. Ano sa Tagalog yun? Naghirap siya at nagtiis. He was wounded and crushed. Nasugatan siya at siya'y nagka-luray-luray. Nasugatan siya at siya'y nagkaluray-luray because of us. Mahal tayo ng ating Panginoon, mga kapatid. He made us completely well. Ang pag-ibig ng Diyos, walang makapagpapahiwalay sa atin. Walang ibang minahal ang Panginoon. Maliban sa, bukod sa mga sansinukob, sa lahat ng mga bagay na ginawa niya, mahal ng Diyos, ikaw at ako. Sabi ng talata, don't be surprised or shocked that you're going through testing that is like walking through fire. Be glad for the chance to suffer as Christ suffered. It will prepare you for even greater happiness when He makes His glorious return. Pagpalain po tayo sa umaga.